Ayan guys, no, so magandang araw sa inyo lahat, no. Ayan, at kamusta naman po tayo dyan, no? Sana ay nasa mga mabuti ho tayo mga kalagayan guys, ha. Ayan, so this is Laking Davao once again guys, and everyone, welcome back to my channel. Ayan guys, no, so magandang araw sa inyo lahat dyan. Ayan, so guys, we are back here along this CP Garcia Highway, no, at binalikan natin itong ginagawang proyekto na Magtuod flyover guys, no. Ayan, so nandito tayo banda sa may southwest direction guys, no. Ito yung papuntang Turil, no, or Ulas. Ayan dyan guys, no. And then dito na ho yung papunta doon mismo ng Buhangin. So ngayon magkakaroon tayo ng update ulit dito sa project na ito guys, no. Kasi mukha nandito tayo mismo sa may harap nitong kanilang parang ginagawang kung saan nila ginagawa itong mga girders mismo ng para sa project na ito guys. Ayan guys, no. Actually parang yung ginagawa dito guys na mga girders, hindi lang para dito sa Magtuod flyover, no. Parang kasama na rin dito yung para doon sa ginagawang Ulas Viaduct, no, kung saan tayo nagaling din at nag-update sa area. Ayan guys, no. So ito ho, no, ito mismo yung kanilang parang yard, no. Ayan, ito. Kasi isa lang naman yung kumpanya na gumagawa nitong Magtuod flyover at ng Ulas Viaduct. Ayan. So guys, pupunta tayo dito mismo, no. Dito tayo magsisimula since doon tayo galing kasi guys, no, sa Ulas, no. Kaya dito tayo na dumaan. Ayan. So ngayon, pupunta tayo doon mismo sa may kung saan yung construction na nangyayari guys, no. So let's go guys. So ayan guys, no, so nandito tayo banda mismo sa pinaka unang pier natin na madadaanan, no. I don't know if this is hindi ko kasi alam, no, kung paano yung numbering ng pier nila, pero all we know that this Magtuod flyover has a 10 piers, no, total number of ng piers nila. So this could be pier 1 or pier 10, no. So 2 weeks ago guys, no, so nag-update tayo dito sa area nito, sa project nito, no. So ngayon nakikita natin dito guys, no, mukhang mabilis at mabilis na yung kanilang development and pagtatrabaho dito sa project na ito, no. Yun yung kagandahan ngayon sa taon na ito dahil kung maalala natin nung 2023 last year, medyo gumagapang yung progress dito guys, no. Ayan, di tulad ngayon, medyo mas mabilis nga yung kanyang trabaho. Ayan, no. So last week, the 2 weeks ago guys, no, nang natatandaan ninyo, itong pier dito ay sinisimulan pa lang ang pagkabit nitong pier capping, no. Ngayon, ito na siya guys, no. Meron na siya at natanggal na yung kanilang panghulma. Ito nga yung tinanggal nila guys, no. Isa sa mga tinanggal nila na panghulma. Ayan, no. So ngayon, actually yung pier 2 or pier 9, which is the second one, no, ay nung nakaraan natin pag-update ay inuumpisahan pa lang nila paglagay ng yung panghulma dyan, no. Ngayon ay meron na po, no, na nabuhusan na yan, no. I think nasa treatment stage na yan. So anytime soon tatanggalin na yan guys, no. Ayan, no. And yung dito, no, sa widening, ito pa, no. So ito yung update ngayon guys, no. And actually on this area guys, in this portion, the third pier or the pier number 8
ayan no, nagsisimula na rin silang ikabit yung panghulma ng para sa pier capping guys no. So napakabilis ho talaga ng mga pangyayari no, parang nag-double time sila dito no na area guys, kasi parang sa tingin ko mukhang hinahabol nila na dapat itong taon na ito ay kompleto na no, nasa taas na yung trabaho nila no. I think that's the time na pag naglagay na sila ng mga girders, ay yan na yung time na magtatrabahuin na nila yung ano no, yung parang road decking ba yan or what no, para kasi lalagyan pa nila ng mga bakal yan or what no, parang magre-rebar sila dyan bago magbubuhos yung para sa taas. Ayan no, ito na no? So ito yung pier number 2 or pier number 9 ha. Ayan guys, ayan. So halata dito guys na nakapagbuhos na sila, so that is already on the treatment stage na yan no? Parang pinapatuyo na lang yan. Ayan, so mabilis nga guys no, mabilis yung kanilang trabaho dito. Ito na lang no, yung kailangan nilang gawain dito is itong para sa road widening no. Ayan, mukhang malaki ang ginagawa muna nila guys, is yung parang naglalagay sila ng rafting or ano ba tawag dyan, yung para hindi bumigay yung lupa doon sa bumaba yung lupa, lalagyan na nga parang ano no. Ayan, so ito no, nag-uumpisa na rin sila no. Mukhang tinatrabaho na ito ngayon guys. Ang laki pa lang na matatamaan dito sa may bandang gasolinahan din no. Ayan no, ito na lang talaga yung problema guys no, itong mga electric poles guys no, na kailangan ma-transfer na, kasi the time na hindi pa na matatransfer yan ng mga Davao Light and ano, I think no, yan ang makakaaberya na naman sa trabaho no, sa galaw ng trabaho dito no. Yan, so ito guys no, so this is the third pole coming from that side no, from southwest direction. Ito yung number 3 na pole no. Ayan, or number 7. Ayan no, or ano no, 1, 2, 3 or number 8 no, ito no, number 8 na pier 8. Ayan, so ito guys no. Ayan, so ngayon magkakaroon na tayo, lilipat na tayo doon sa may bandang kabila no. Titignan muna natin dito kung ano yung mga ito mukhang nagtutuloy-tuloy sila. Yan yung ginagawa nila guys oh, yung parang ano bang tawag dyan, para hindi yan ano pang ano yan guys para hindi bumigay yung lupa at magano no, parang yung parang sa mga landslide no, prone area, ano nga tawag, hindi ko alam paki-comment na lang kung ano tawag dyan no. Ayan guys ha. So malamang pagka nagawa na to guys no, 2 piers na lang ang kailangan no, ang gagawin no. Ang bilis ng trabaho nila dito ngayon guys no, nakaka ano no, ganon kabilis no. Just remember 2 weeks ago walang wala dito guys no, kakaumpisa pa lang nila, and now ayan no, pier number 1 or 10 tapos na no, meron ng pier cap. Itong pier 2 or pier 9 ay pinapatuyo na lang yan no, or treatment stage na lang yan, and they are now starting to put this itong mga panghulma sa pier 3 or pier 8 no. So pier 4 or pier 7 and pier 5 or pier 6. Ayan guys no, so 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 piers talaga total no. Yun talaga ang bilang ko guys no, hindi ko hindi ko kasi alam kung kasama ba sa bilang yung mismong embankment nya no, yun. Pero kung para sa akin, kung pier lang ang pag-uusapan, yung poste mismo 10 lang ho no. Ayan no, at ayan. So ngayon guys, ito na yung mga pangyayari dito sa may southwest direction guys no. So malamang
kung ito minamadali nila, kailangan kasi talaga nilang madaliin to guys. So kasi grabe na yung ano dito na area guys, no. Ngayon lang kasi it's a weekend and Sunday, so wala masyado, no, wala masyado pang ano, at saka medyo maaga-aga pa tayo, no. Ayan, pero pag during rush hour, grabe ho talaga yung traffic dito guys, no. Talagang kung mahina, kung maliit yung pasensya mo, eh talagang iinit at iinit yung ulo mo talaga guys, no, sa traffic. Ayan, so ito na yung papuntang Maa, and then if you're going to turn left, papuntang Magtuhod. Pero hindi ho pwedeng ano, no, wala munang mga nagko-cross dyan sa area na yan. Ayan guys, no. Ayan, so ngayon ito yung mga pangyayari ngayon guys, dito, no. Ito mukhang matatamaan to guys, no. Mukhang tatanggalin to, itong portion na ito, no. Ayan, no. Ito na lang, itong mga electric poles talaga, ito na lang talaga ang kailangan asikasuhin dito guys, no. This will cause for a delay again, no. Remember that this area guys, no, mukhang natagalan sila ikabit yung mga pier caps because of the electric wires that crossing from each other, no. Ayan, so yun yung nakano. The same way goes doon din sa problema nila sa Ulas guys, no. Ayan, so medyo actually hanggang ngayon, no, meron pa rin mga ilang portion doon sa Ulas na nakita natin ngayon na ano, no, pero actually ano na rin doon, no, medyo bumilis na rin yung trabaho, no, kasi medyo delay na nga, no. Pero actually hindi naman gano'n, no, kasi all I know guys, no, itong project na ito ay nagsimula, no, na i-construct or yung civil works mismo nitong project nitong Maa Magtuhod flyover ay mga bandang 2022 na, no. It's either first quarter of 2022 or second quarter of 2022 yata, no, parang ganon, no. Yun, kasi wala pa ako nandito sa Davao ng that time, pero nakakasubaybay ako dahil sa kanila, sa mga other local vloggers natin dito sa Davao, no. Yun ho yung panahon, no, yung pag-umpisa nito. Hindi ko lang mawari kung bakit itong mga ibang nagko-comment, no, katulad ng iba, maraming nagsasabi na it's been 8 years or ano, no, kung hindi ko alam kung exaggerated lang sila or what, no. Mukha namang hindi naman to panahon pa ni Pinoy ginawa to, no, kung sasabihin nila 8 to 10 years na, no. Ayan, so actually yan, no, parang 2022 lang to inumpisahan, tapos today is still we are going in a second quarter in 2024, so 2 years pa lang, no. Actually ayan, ito na ang natatrabaho nila, no. Ayan, no, pero wag naman, meron kasi iba, no, hindi ko nga alam kung talaga bang nananadya or exaggerated lang, no. Ayan, no, tulad ng sinasabi nila yung Davao City Bypass Road, no. Alam natin matagal ng propose yun, pero the construction, civil construction works has begun in around 2019, yung mga ibang roads na para i-clearing or what, no. Pero actually yung dito sa stage 1 or the phase 1 of the Davao City Bypass Road, yung especially dun sa may tunnel portion, ay nagsimula lang din yan nung mga bandang last quarter of nung mga third or last quarter of 2022, no. Actually napakabilis nga yung pagkakagawa sa although Japan technology ang ginagamit diyan, no. So kaya medyo mabilis, no. Ayan, so I don't know, no, baka lang siguro yung iba maybe they're just really exaggerated or what, no. Ayan, so pero guys, ayan, ito no, so I think ito na yung kailangan gawain dito. Ito na lang, no, pagka nagawa na to at kapag nasa ibabaw na, medyo siguro, no, medyo luluag na to kasi dito sa may bandang baba, kasi mawawala na itong ginagamit nilang something na ito, ano nga tawag dito, yung mga parang pinapatungan nitong no, yung tagahawak, no. Ayan, no, so medyo luluwag dito sa may bandang baba. Ang problema na lang dito guys, kapag ito, no, pag itong widening dito nagkaroon naman ng trabaho dito sa widening, yan medyo sisikip naman, no. Hopefully sana
gaway nila yan, medyo yung hindi naman sa mga bandang rush hour, no. Ayan. So yun guys, ha. So we're going on the other side, no, doon sa may northeast portion naman, no. So let's go guys, puntahan natin yun. Ayan guys, no, so nandito tayo mismo sa corner Maa Road and CP Garcia Highway. Ayan, no, so ito yung Maa Road, no, or the Don Julian Rodriguez Avenue. Ayan, no, so guys, ito, no, ito na tayo, dito na tayo banda mag-update sa may northeast direction na nitong flyover, no, or portion nito, no. So that is going to magtuod already, no. Ayan siya. And ito, no, nakasarado pa muna, hindi muna pinapadaanan, no, or pinapakross yung mga sasakyan kasi medyo nagkakagulo nga nan dahil sa yan yung kanila isa sa traffic scheme, no. So ito guys, no, so dito na area guys, no, ito pa rin siya, no, parang yung clearing dito na ginawa, natanggal na yung parang post ng police dito, no. Ito yung nakita natin last before, no, yung 2 weeks ago, no. Ayan, so until dyan na lang siguro, hindi na siguro madedemolish yung pader mismo nitong simbahan kasi ito na yung simbahan kasi medyo malapad-lapad pa naman yung area dito guys, no. Ayan, no, ayan, so hindi naman masyado kailangan na mag-move dito ng husto dahil medyo mataas pa tong itong pier cap nitong tulay na itong poste na ito, no. So okay lang, no, medyo doon lang sa area kung saan yung pababa na, no. Ayan, medyo sisikip kasi doon, so doon talaga kailangan lumapad yung kalsada. Ito guys, no, so the big difference here 2 weeks ago, no, kung naalala ninyo, ito tapos na ho, di ba, lahat, kaya lang wala pa ni isang girder, no, na nakakabit this time around guys, no. So imagine guys, no, just 2 weeks ago and wala pa, ngayon ay meron ng mga girders na nakakabit, no. Yun yung ine-expect na natin kasi guys, no, kasi sabi ko nga yun na lang ang kailangan antayin dito guys, yung pagkakabit ng mga girder, no. Ayan, so ayan, ganyan sila kabilis ngayon, no. So yun yung kagandahan guys, no, kapag isa din sa pag tayo ay nag-a-update ay hindi natin masyadong dinadalaw kasi, no, nakikita natin yung big difference, no, at nakikita natin yung yung bilis ng progreso kasi kapag kunyari niyan tayo 2 weeks ago, no, or a month ago nag-update tayo, tapos pagbalik natin ng isang buwan, parang wala, no, parang yun lang, konti lang yung na dagdag, no. So it means hindi ganon kabilis yung or minamadali yung proyekto guys, no. Ayan, so dito tayo guys, sa may bandang gate na nitong Woodbridge Park guys, no. Itong isang exclusive village dito sa Davao City. Ayan, ito guys, no, ang bilis, no, ang ganda, tsaka ang ganda ng pagkakaano nila kasi pantay-pantay, no. Ayan, so dalawang section na ho ang nalalagyan ng nitong mga girders guys, no. Ayan, I think they're preparing for something parang rebars dyan or what, no, parang lalagyan niya lang ano kasi guys, no, para preparation para sa pagbubuhos dyan sa ibabaw, no. Ayan, yan yung sinasabi ko, kapag nandyan na yung trabaho, nasa may bandang taas na sila, medyo luluwag ang sa bandang baba, no. Wala na masyado yung mga nagtatrabaho sa baba kasi nasa ibabaw na sila. Ayan, ito na guys, no. So this could be the pier number 2 or pier number 9, no. Ayan, kasi yun yung pier 1 or pier 10, no, depending kasi yan kung papaano yung saan sila mag-uumpisa ng kanilang counting sa kanilang piers by piers, no. Ito na siya ngayon guys, no. So ito yung matatamaan din sa road whitening dito banda, no, especially here.
Yun nga, nakita na natin yan lang 2 weeks ago, yung tinuro ko na meron ng mga may iba-ibang poste na itayo na, no, at naiusod na nila dito sa may gawing medyo looban, no. Ayan, kasi dito magdadagdag sila ng additional 1 lane, no, para maging 2 lanes to dito na area. So ito na guys, no. Ayan. So ito yung ginagawa ngayon dito. Napakabilis, baka mamaya, no, so for 2 weeks in time again, baka dito na naman, no, maglagay ng girder sa kabila, no, going to the 3rd one and 4th one. Ganun na sila kabilis ngayon, no. Ngayon, titignan natin diyan tayo banda sa may ilalim mismo nitong tulay. Titignan natin yung mga, kasi parang nakikita ko, yun na nga, no, yung sinasabi ko, parang naglalagay na sila ng parang ano diyan sa ibabaw, guys, no. Itong mga bakal-bakal, no, na binabalot nila yan kasi bubuhusan din nila ng semento yan para yan yata yung parang mag-stabilize ng nitong mga girders para hindi gumalaw, no. Ayan, no. Ay, hindi ko naman din alam kung ang tawag dyan, pero alam ko parang yun yung ano niyan, yung gawa niyan, yung parang stabilizer siya yun, no. Ayan. So mag-aantay lang tayo na malibre na pwede tayong tumawid kasi maraming sasakyan pa. Ayan, ito guys, ito na yung nangyayari ngayon dito. Napakabilis, no, ng pagtatrabaho. I think no, parang gusto nilang habulin ulit yung kanilang timeline, no. Although all I know parang sumobra na sila, pero I think yun, no, kailangan na nilang medyo double time na yung workload dito dahil nga it's because of the delay, no. Ayun nga, sabi ko sa inyo kasi ang naka-delay din talaga isa sa dahilan dahil itong mga electric poles na ito, no. So ngayon tawid tayo, ito titignan natin ngayon yung mga ginagawa dito ngayon nila, guys, no. Ayan, no, ayan yung sinasabi ko na parang nilalagyan nila ng ganyan, no. I think that will be it's like a stabilizer, no. Ayan, para hindi mag-move tong mga ano na ito. Ayan pa, ayan yung mga bakal. Okay. And then right after nyan, ayan, no, maglalagay na sila yung parang yero, no. Tapos mag-aano pa yan sila ng mga bakal-bakal dyan sa ibabaw para preparation sa road decking or yung pagbubuhos ng semento na, no. Ayan, kasi medyo kailangan mabuhusan na nila yan dahil alam ko meron din yang ano no, meron din yang tawag nito, yung tinatawag nating curing stage, no. Ayan, so ito, no, so ilang girders to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 girders, no. Ayan, no, so this will be a 2 lane 2 lane each direction, no, per direction. So total of 4 lanes itong ating flyover, guys, no. I think wala naman kasing ginawa dito sa Davao City din na flyover na 2 lanes lang, no, na ano, lahat, no, simula nung pinakaunang flyover, kung naalala ninyo yung flyover dyan sa may Bahada, Buhangin Dakudaw, no, na flyover, talagang 4 lanes kagad, no. Actually yung Buhangin Bahada mukhang malapad ngayon, no, mukhang 3 lanes ngayon siyang ang ano na yun, ang lapad nun, no. 3 lanes per direction, no. Ayan, tapos sumunod yung Agdao flyover, no, which is 4 lanes din, no. Wala talagang itinayo ditong flyover maliban kung ipapasok natin yung buong Metro Davao, maliban sa Panabo City na ginawa, no. Ayun, yung ginawa naman sa Panabo City is parang ano lang yun, no, yung parang it's yung parang bakal lang, no. Ayan, yung typical na flyover na usually na nakikita din natin sa mga ibang probinsya, no, na mga ginagawa, no. Ayan, 2 lane road lang, no, so 1 lane per direction lang. Ayan, no. So ito guys, so this is it, no, this is the latest update here in Maa Magtuod flyover project, guys, no. So yun, the same din doon sa kabila, no. So I think ito, no,
in the future meron yan silang gagawin parang center island dito para walang basta-basta kung sino-sino lang ang pwedeng mag U-turn or what, no. Ayan, the same thing goes na yung mga parang yung ginawa sa Tagum City flyover, guys, no. Ayan, no, magkakaroon lang yan ng portion kung saan banda yung mismo yung U-turn slot, no. Ayan, so that's it, guys, no? So that is our this is our second time of updating this project this in the month of March, no. Ayan, so okay, so please like and share this video, guys, ha. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin dyan, please do so, subscribe na po kayo. Hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga development na nangyayari dito sa Metro Davao. Ayan, ha. So guys, sa aking paalala sa inyo na tayo ay mag-iingat sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aantay yan hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay? Okay, guys. So yan. Have a blessed Sunday, everyone, no? So thank you so much. This is Laking Davao once again updating you about this Maa Magtuod flyover project. Ayan, medyo mabilis na nga yung trabaho dito. Ang laki ng pinagbago, guys, no? If you will just compare from my old video, no, 2 weeks ago, no, ang laki ng pinagbago. Ayan. So guys, thank you so much. God bless us all and adios, guys.